authorities are actively conducting rapid damage assessments following yesterday's magnitude 7.9 earthquake in Sarangani. For updates, let's bring in the Office of Civil Defense spokesperson, Mr. Juni Castillo. Good afternoon, sir. Welcome to StoryCon. Magandang hapon, sir. Good afternoon, Regina. Good afternoon, Ed. And good afternoon, Ronald. Okay. First of all, ano po yung latest sa situation on the ground? What is the assessment there? Base po doon sa ginawang rapid damage and needs assessment, no, dito nga po sa nangyaring lindol kahapon, meron pong 32,926 no, na mga pamilya na apektado nitong lindol, no, coming from 160 barangays. These are coming from regions 9, that's 11, 12, and BARM. But out of those regions, it's really the regions 9, or rather that's region 11 and 12 that sustained the most significant impacts. Kasama po dito no, yung General Santos City at saka yung Sarangani Province. Ano po yung latest tally of the casualties? Ito nga po, ano, nakakalungkot, Regina, no, as of this afternoon, which we will verify, no, that will undergo verification and validation by the management of the dead and missing cluster. Meron na pong 37 or 37 po na mga hindi nakaligtas dito sa nangyaring lindol. And then meron din pong 488 na injured or mga nasugatan. No? And then sa ngayon po, ang report po ay meron pang 4 na missing persons or nawawala, no, but then again this is more or less, no, and this might be initial data pa rin, no, in terms of the missing persons. Pero sir, have you been able to collate already all the information from all the barangays and the towns that were affected? Kasi for example, doon sa bandang border ng Sarangani tsaka ng South Cotabato, bulubundukin yan tsaka puro rough road na yan eh. So may mga areas na baka hindi pa nakapag-update kung merong casualties or landslides or may areas na mga na-cut off. Tama, Ed, no, dahil dun sa mga damage din sa mga roads and bridges, maaaring mayroon pang po mga area na hindi pa po nakakapagpaabot ng mga reports nila dito, no. Pero ganun pa man, nandun na yung ating mga rapid damage and needs assessment teams coming from the regional offices, and then ganun din from the national offices, no, national government agencies. In fact, sa amin sa OCD, nandun pa rin po si Yusek Harold Cabreros to oversee this RDA no, operations. Ganun din yung mga search, rescue, and retrieval operations natin, no, mga personnels both from the local DRRM offices, ganun din dun sa mga local personnels nung ating mga national government agencies that are based doon sa mga lugar na ito. Kumusta naman po ang mga basic infrastructure like electricity at water? Limawa kanina, kausap ko yung mga taga-Jensan, wala pa rin daw tubig o kuryente sa syudad. Tama, Ronald, no? Meron pang mga, wala pa pong mga kuryente at saka yung supply din ng tubig, no, dahil affected din yung mga water supply and yung water utilities natin. Ano? So yun po ang challenge doon. That's why through the DSWD po, no, and social welfare offices ng mga local government units ay nagpo-provide po ng mga pagkain, ng mga tubig inumin din po. Ano? Dito naman po sa linya ng kuryente, kanina po, no, nagbigay na ng ulat ang Department of Energy, no, para nga po dito sa mga power plants po, no, out of the 4 kasi, no, na kahapon ay na-report, restored na daw po yung 2 doon sa power plants na yon. Pero yung mga gasolinahan po dahil apektado rin po, no, so nagsusupply po tayo doon through the OCD din po, no, the logistics cluster. We're providing supply of the fuel augmentation, and then ganun din po yung mga generator sets, no, lalo sa mga critical na infrastruktura, no, including hospitals, dahil syempre po yung mga pasyente po, no, at saka yung mga evacuated na mga OR wards, no, so yun po ang pinoprovide natin. Doon naman po sa linya ng komunikasyon, no, so far yung mga DRRM offices natin sa probinsya, nakukontakt naman po ito, no, ganun din yung aming mga Office of Civil Defense ng Operations Center.
Pero po siyempre doon sa general public no, may mga signal na wala. So ito naman po ay this will be provided for nung emergency telecommunications cluster natin led by DICT. Sir, I was asking about yung mga liblib na lugar and if you had any contact with them already. Kasi even before the earthquake, for example, dyan lang sa border ng Tiboli tsaka ng Maasim, walang signal dyan eh. Tsaka walang kuryente eh. So that was even before the earthquake. So kung may nangyari sa kanila, well, we won't know until somebody goes and visits them eh. So that's why I was asking kung meron na kayong updates, if you've been able to collate all the information from all the barangays and all the towns already, if only to find out kung merong wala pang information na pumapasok na lugar. Tama Ed, no? There are areas here that are considered gida no, or the geographically isolated and disadvantaged areas. No? So itong mga gida, no, wala pa tayong datos ngayon dito sa national no, kung ilan out of those gida areas no, ang nakokontak na or hindi pa. No? Hopefully, dito sa sinasagawa natin na Ardena, we'll be able to get that information no, kung hindi man po bukas ay sa mga susunod na araw. When you say 32,926 families were affected, do you mean evacuated or just generally affected? And kung evacuated man, nasaan po sila ngayon, sir? Ito pong 32,900, ito po yung mga apektado, ano, meaning nakaramdam ng matitinding pagguga po ng lupa. Ano? And then ganun din yung mga ilang pagguho. Ano? Doon naman po sa mga evacuated na families, no, right now there is a reported po na 54 evacuation centers housing 8,700 families. Katumbas po ito, 31,000 mahigit na mga kababayan natin po ang nasa evacuation na areas. Some of which po no, ay mga karamihan no, open areas no, with tents lang kasi nga po tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks na nararanasan doon. So critical facilities have to be assessed first no, bago maggamit ito as evacuation centers. Baka matagal-tagal pa yung assessment of the structural damage bago makabalik yung mga affected families. But are you, sa mga evacuation centers, are they getting the help that they need? Tama po, no? Hindi lang po no, yung dahil sa critical infrastructures, even itong immediate po no, yung aftershocks ay sabi nga po ng FIVOX ay maaring magtagal pa po ito ng ilang araw. Ano? Doon naman po sa mga evacuation needs no, ng mga kababayan natin doon, this is being taken care of by the social welfare and development offices, both from the local po, no, regional and then national. No, ito pong camp coordination and camp management clusters. In fact po sa DSWD po, kung datos ng DSWD, meron na pong na-provide no, na mahigit na halos umaabot na po ng 3,000 family food packs at saka mga ready-to-eat foods ang distributed in these areas. No? And then ganun din yung mga non-food items. DOH is also taking care of the medical needs no, of our kababayan sa loob ng evacuation center. And then ganun din po, na-report din kanina no, na meron pong surge noong mga psychosocial services needs, no, mga trauma, kasi tuloy-tuloy pa nga rin po yung pag-uga. Kaya nagtutulungan po doon yung DSWD, DOH, at saka mga lokal na pamahalaan po para ma-address nga po itong pangangailangan ng mga kababayan natin in terms of psychosocial services. Yung mga food packs, if I heard correctly, sir, sabi nyo umabot na sa mga over 3,000 families, no? But I noted as well that more than 31,000 families are in evacuation centers. So mas marami pa yung kailangan nyo. Is the government responding fast enough? Opo, ito pong ating mga family food packs, no, food and non-food items. No, so far, sabi naman po ng DSWD, hindi pa ito kukulangin. No? But then again, kailangan kasi yung mga preposition doon sa mga katabing bayan, katabing probinsya, no, ay maipadala kaagad dito sa mga areas na ito. Ito pong mga na-release po ng mga family food packs, no, ay ito yung report nila as of kahapon, no. So hopefully po no, we'll get that another information and update no kung ilan na po ang na-provide ngayon, pero so far po sabi ng DSWD hindi pa po tayo mangangailangan ng mga ayuda po from other agencies or from the private sector. But then again po, ang sinasabi lang naman ng DSWD, kapag ka po
those private sectors or other agencies no that would want to help no ay mag-coordinate po no with the specific clusters para hindi lang ma-manage lang po no yung efficiency of the distribution and resources no para hindi lang po mag-clog or saka hindi rin po ma-concentrate into some areas no kundi ma-distribute po properly. The search and rescue operations are ongoing, sir, or you've called it off? Not yet, no. Since yesterday, ang tuloy-tuloy po is search, rescue, and retrieval. We still hope, no, itong na mga nawawala, missing persons, no, again, we say it's more or less 4 pa lang ngayon, no, pero hindi tayo sigurado kung meron pa. So tuloy-tuloy pa rin po yung search, rescue, and operations. This is again still led by local DRRM workers and responders, no, pero naka-augment na po yung BFP, yung Armed Forces of the Philippines, PNP, no, PCG, para po doon sa mga ongoing na search, rescue, and retrieval operations. Naka-standby din po yung mga other response teams, no, even from the NCR and from the other regions. Pero ang pakiusap lang po, ano, bago po mag-deploy o magpadala doon or pumunta doon, ay makipag-coordinate po muna, no, para maiwasan natin yung pag-swarm in po, no, ng napakaraming mga rescuers, no, just like what happened in Bugo at that time na sobrang dami na pong rescuers na pumunta, hindi na na-manage, and then nahirapan po yung mga relief goods no na makapasok. So yung po ano we request those response teams to coordinate first before going there. Maayos naman yung coordination dyan, sir. So far po no we were getting information on na nagko-coordinate muna yung mga response agencies through OCD or dun sa mga lokal na pamahalaan po bago magpadala doon ng teams. Pero again po naka-standby itong marami nating mga responders. Okay, that's very good to hear. We'll leave that there. Thank you so much for talking to us and giving us that update. That was the Office of Civil Defense spokesperson, Mr. Juni Castillo. Salamat, sir. Ingat po. Thank you, sir. Salamat po. Salamat po. Salamat po.